What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. Narito muli tayo sa quarter 2 para sa ating lesson ngayon. Ang ating tatalakayin ay ang chemists and how they have made an impact on our lives. Para sa mga bago lang sa aking channel, ako ay gumagawa ng mga simpleng discussion video na walang masyadong edit sa PowerPoint dahil maraming ginagawa sa school. Ngunit nawa ito ay makatulong sa mga teacher at sa mga students para sa bagong curriculum sa senior high school. In this video, we'll learn about one of the greatest chemists and scientists of all time, Louis Pasteur. His discoveries changed the world from food safety to modern medicine. Sa pagtatapos ng aralin, dapat maipaliwanag ninyo ang mga kontribusyon ni Pasteur at kung paano niya nabago ang ating kalusugan, pagkain at paghahabi. Let's play first an activity, fact or myth, the germ debate. Pili lang kayo kung alin ang totoo o hindi. Ready? Number 1. Diseases comes from bad air. Fact or myth? Statement 2. Boiling milk makes it safer to drink. Fact or myth? Statement 3. Vaccines helps us fight diseases. Fact or myth? Mamaya, malalaman ninyo kung paano napatunayan ni Louis Pasteur ang mga kasagutan dito. Meet Louis Pasteur. Si Louis Pasteur ay isang French chemist at microbiologist. Sa kanyang pagsisikap, natuklasan niya kung paano lumalaganap ang mga sakit at kung paano natin mapipigilan ang mga ito. The problem before Pasteur. Noon, maraming maling paniniwala tungkol sa sakit. Akala nila ay galing ito sa masamang hangin at kusa lang lumilitaw ang mikrobyo sa pagkain. Ngunit lahat ng ito ay nabago dahil sa mga ginawang eksperimento ni Pasteur. Makikita sa timeline na mula 1850s hanggang 1880s, sunod-sunod ang naging tagumpay ni Pasteur mula sa pagkain hanggang sa medisina. Tignan natin ang timeline ng mga breakthroughs ng mga experiment na ginawa ni Louis Pasteur. Noong 1855, na-discover niya ang bacteria sa mga drinks at it led to the discovery of spoilage microbes. Noong 1864, nabuo naman ang germ theory which served as the foundation of microbiology. 1865, silkworm disease saved French silk industry. 1879, ito pinakamalaking kontribusyon ang vaccine discovery which led to the birth of immunization. And 1885 naman is na-discover yung rabies vaccine which protected humans from rabies. Ang unang naging contribution ni Pasteur ay ang pasteurization ay pinangalan niya sa kanya. Pinainit niya ang gatas at alak sa tamang temperatura upang mapatay ang mga mikrobyo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin ang prosesong ito para panatilihing ligtas ang ating pagkain. It is used globally in food industries and prevents diseases like typhoid and tuberculosis. Ang ikalawang kontribusyon ni Pasteur ay ang paggawa ng vaccines. Natuklasan niyang kapag na-expose ang hayop o tao sa mahina o patay ng mikrobyo, nagkakaroon sila ng resistensya laban sa sakit. Hindi ba nga yung mga special type of vaccines, meron silang mga mahina o patay na mikrobyo na kung saan kapag inintroduce sa katawan ng tao ay maaaral ng ating mga immune cells so that when the second infection comes, alam na nila kung anong klase ng defense ang kanilang gagawin. It is an accidental discovery with chickens and cholera in 1879. Rabies vaccine in 1885 saved lives worldwide. Next, yung germ theory which improves hygiene and sanitation. Sa germ theory, pinatunayan ni Pasteur na ang mga mikrobyo ang sanhi ng sakit. Dahil dito, nagsisimula ang mga ospital ng mag-sterilize ng kagamitan at maghugas ng kamay bago at pagkatapos ng operasyon.
It inspired antiseptic surgery of Joseph Lister, which reduced hospital infections. Advancement in microbiology. Dahil sa kanyang eksperimento, itinuturing si Pasteur bilang ama ng microbiology. Naipaliwanag niya kung paano kumikilos ang mga mikrobyo at kung paano natin sila makokontrol sa agham at industriya. He developed sterilization and culture techniques which serve as foundation for development of antibiotics and the study of biotechnology. Protection of the wine and silk industries. Hindi lang sa medisina, kundi pati sa ekonomiya, may malaking ambag si Pasteur. Natulungan niya ang mga magsasaka ng alak at sutla nang matuklasan niya kung paano gamutin ang mga sakit ng silkworms at maiwasan ang pagkasira ng alak. The experiment showed microbes cause fermentation, which saved French wine and silk economy. Ngayon naman, students and teachers, pwede nyo ipagawa ito sa inyong mga klase. And students, subukan natin kung paano magagamit ang mga natuklasan ni Pasteur sa totoong buhay. Hahatiin kayo sa mga grupo ng inyong mga teacher. Bawat grupo ay bibigyan ng isang problema na dapat lutasin bilang mga siyentista. Each team represents a group of scientists facing a mysterious disease outbreak. Your goal is to use Pasteur's discoveries to solve each real-life challenges. Para sa ating Pasteur Scientific Solutions activity, hahating kayo sa mga grupo at bawat grupo ay magpapanggap na siyentista na kailangang lutasin ang isang misteryosong problema gamit ang mga natuklasan ni Louis Pasteur. Tanda na ba kayo mga scientists? First challenge. Sa unang challenge, may mga pasyenteng nagkakaroon ng impeksyon matapos operahan. Noon, naniniwala ang mga doktor na ang sakit ay galing sa bad air. Anong eksperimento ni Pasteur ang pwedeng gamitin para mapatunayan na ang sakit ay sanhi ng mikrobyo at hindi ng masamang hangin? Here are the possible answers that can be gained from the students. Swan neck flash experiment, which Pasteur conducted in 1964. Concept of this problem is germ theory of disease. Explanation: Pasteur proved microorganisms come from the environment, not from air or spontaneous generation. And with proper sterilization, it will prevent contamination. Sa ikalawang challenge, reklamo ng mga magsasaka na mabilis masira ang gatas at nagdudulot ng sakit. Anong proseso ni Pasteur ang makatutulong para mapanatiling ligtas ang mga inumin? So the process is pasteurization. It includes heating milk or beverages to a specific temperature which kills harmful bacteria, preventing spoilage and extending shelf life. Third challenge, isipin ninyo, may batang nakagat ng asong may rabies. Ano kaya ang dapat gawin ng mga health workers para mailigtas siya, batay sa natuklasan ni Pasteur? Of course, this is rabies vaccination. Pasteur created the first rabies vaccine using a weakened virus, helping the immune system build protection before the symptoms appear. Para sa huling challenge, may mga siyentistang naniniwalang kusa lang lumilitaw ang bakterya sa mga bulok na pagkain. Paano mapapatunayan ni Pasteur na ang mga mikrobyo ay nanggaling sa ibang nabubuhay na organismo? Conduct swan neck flash experiment. The concept here is spontaneous generation. When broth was boiled in a flask with a curved neck, no microorganisms grew unless exposed to air-carrying microbes, proving spontaneous generation is false. Ngayon naman, isipin ninyo na nasa isang scientific symposium tayo. Magpapalitan tayo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano o kung gaano kalaki ang epekto ni Pasteur sa ating mundo. Imagine you are a scientist in a symposium. Discuss and present your insights on Pasteur's impact.
Magpapanggap kayong mga scientists na nagkikita sa isang research conference. Mag-uusap kayo tungkol sa epekto ng mga natuklasan ni Pasteur sa kasaysayan, lipunan at modernong agham. So, each slide contains guide questions and possible answers. Sa bawat tema, pag-uusapan ninyo sa grupo at ipepresent sa klase, layunin na makita ang koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyang agham. Ang layunin ng Pasteur Scientific Impact Symposium ay maunawaan ninyo kung paano nabago ang pananaw ng mundo sa kalusugan dahil sa kanyang mga eksperimento. Makikita ninyo na hanggang ngayon ginagamit pa rin natin ang mga prinsipyon iyon sa modernong agham. So first, for historical significance, Pasteur germs theory disproves spontaneous generation. His vaccine revolutionized immunology. Pasteurization changed public health and food industry standards. For ethical and societal impact, ito ang magiging sentro ng inyong presentation. How did Pasteur's discoveries affect public health policies? If Pasteur hadn't done his experiments, how might health care look today? So the answers to this can be, it led to sanitation laws and vaccine regulations. It influenced hospital sterilization protocols, and without him, infection control and immunization would be delayed for decades. For connection to modern science group, here are the guide questions that you will answer in your symposium. What modern advancements build on Pasteur's work? Compare the challenges of Pasteur's time and today's scientists. So the topic that you will discuss can be modern vaccines for COVID-19, flu, antibiotics, and probiotics stem from his research. Then, lack of tools and public belief. Now, misinformation, ethics, and vaccine hesitancy. For application scenarios, how would Pasteur's principles help in a new disease outbreak? So, the possible answer for this in your symposium is to apply sterilization, isolation, and vaccination principles. If Pasteur were alive today, or is alive today, what problems might he study? So the possible answer for this is he'd likely research emerging diseases, antibiotic resistance, or biotechnology solutions. Now, let's check your understanding. Sagutin ang mga tanong na ito. Madali lang yan kung pinakinggan at inaral niyo mabuti ang mga discuss ko kanina. So, what process kills bacteria in milk? So, this is pasteurization. Who proved that germs cause disease? Louis Pasteur. And what vaccine did Pasteur create in 1885? Rabies vaccine. Para sa performances ng mga students, gagawa sila ng infographic or poster na pinamagatang How Louis Pasteur Changed the World. Ipakita ang mga natuklasan niya at paano ito ginagamit hanggang ngayon. Reflect on this. Pag-isipan ninyo, alin sa mga natuklasan ni Pasteur ang pinakamalaking ambag para sa inyo at paano nyo nakikita ang papel ng mga chemist sa pagpapabuti ng ating buhay. At dyan nagtatapos ang ating lesson. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan, dahil sa agam ni Pasteur, nabawasan ng sakit, gumaanda ang kalinisan at naging ligtas ang ating pagkain. Science truly changes lives. Once again, I'm Sir Rolly Franco for this discussion video. Thanks to the development team of the lesson exemplar kung saan ibinasa ang ilang parte ng itong lesson ito. Muli, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe.